Gulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Sa hindi po nakakaalam, ang PhilHealth po ay hindi po siya nag-spend according sa agency, kundi nag-underspend po siya. Kaya nga po, hindi kayo masaya sa serbisyo na binibigay ng PhilHealth po sa inyo. Kasalanan po ito ng PhilHealth, hindi po ng gobyerno in general. Magandang araw po sa inyo lahat. Saan mang panig kayo ng Pinas naroroon, sumati ng pagpapala. At pupugay po muli si Katang Tambay na walang ibang tanging puhunan kundi mga logic lamang ng buhay. Pa-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe at isang like lang dyan. At panoorin mo na kung ano ang meron kay Makatang Tambay. Okay. Ang reaksyon natin dun sa pagtatanggol ng isang sikat na vlogger na babae. Marami na rin ako napapanood na mga vlog nito. Ng mga panahon na ito pro Duterte pa. At ito nga huli, iba na yung kanyang ipinagtatanggol, iba na yung mga lumalabas sa kanya ngayon. Kung noon puro pagpuri sa mga Duterte, ngayon naman iba naman yung kanyang pinupuri at idinidipinsa. Yung tinutukoy kay itong vlogger na si Jamagno. Ang gusto ko ditong reaksyon yan, yung mariin niyang atlantara na pagdipinsa sa gobyerno. May kinalaman dito sa pagtanggal nga sa budget ng PhilHealth. Maganda yung mga sinabi niya, siyempre kaya nga to mahusay din vlogger. Maganda yung kanyang mga paghimay o pagdidetalye kung bakit hindi raw maapektuhan yung PhilHealth, yung serbisyo nito sa kabila na siniro subsidize ito. Yung mga ano pa nga siya ron, yung mga ipinaliwanag na iba raw yung subsidiya kaysa dun sa mismong pundo, yung mismong budget ng PhilHealth. At sabi nga niya, hindi dapat sinisisi rito ang gobyerno. Ang dapat sinisisi ninyo rito, ang tinutuko niya yung kayang mga mahigpit na tumututol dito at nariyan na nga sa daan nagsisipunta at nagsisigaw na hindi makatarungan yung ginawang pagratipika sa budget na ito ng at sa taon na 2025. Sabi niya, yung subsidiya, ayun na yung mga tulong lang ng gobyerno o kumbaga alalay ng gobyerno sa PhilHealth. At talagang kailangan dito umahalaga yung mismong pundo nito na ito nga't pagkarami-rami at 600 bilyon na hindi naman ginagastos. Mukhang nakalimutan ni Jamagno, ng vlogger na ito, ng mahusay na vlogger na ito, na yung subsidiya, panahon lang ito ni Pangulong Duterte. Totoo ng PhilHealth ay dati nang may pundo yan mula dun sa mga direct premium contributor na buwanan, kinakaltasan nga ang hulog para sa PhilHealth, itong health insurance nila. Mukhang nakalimutan niya na yung subsidize na yun na tinanggal ay nito lang yan. Dahil nga ito nung mula ng pagtibayin at gawin ng batas na lahat ng Pilipino ay cover na ng PhilHealth, nilaanan ito ng subsidiya bilang alalay at yung ito mismo ang tutugon dun sa mga indirect contributors, members ng PhilHealth. Ito ang mukhang nakalimutan niyang talakayin dito.
Kaya sa kanyang pagsasalita at pagdidipinsa sa gobyerno, ay sinabi niya na hindi naman maapektuhan yung mismong serbisyo ng PhilHealth dahil nga subsidiyan lang ito. At marami naman talaga mismong pundo para sa kalusugan na yan ng PhilHealth. Yung kanyang pagdidiin dito. At panghuli nga sinabi pa niya na hindi dapat ang gobyerno ang sisihin dito, kundi ang PhilHealth. Dahil hindi nila ginagastos sa pangangailangan ng sambayanan para sa mga nagkakasakit. At siya rin mismo yung nagsabi, sabi nga niya bagamat marami yung pundo, mga kulang naman yung mga serbisyo, yung mga packages na may kinalaman nga sa kakasakit ng mga Pilipino. Sabi niya nga ang dapat sinisisi ninyo yung PhilHealth, hindi yung gobyerno. Hindi niya ba nalalaman na yung gobyerno at yung PhilHealth ay isa yun. Nasa ilalim yun ng gobyerno. At gobyerno ang masusunod dito. Kung ano yung gusto ng gobyerno, yun ang dapat na sinusunod kung sino man yung namumuno dito. Parang nangyayari dito sa pagtalakay ng vlogger na ito. Yung gobyerno, walang pakialam dito, walang kinalaman. Na kumbaga, kung ano yung gawin ng PhilHealth, wala magagawa. Dahil yun ang gusto ng PhilHealth, nagpapabaya, kung kaya hindi nagsiservisyo ng ayos para sa tao. Wala magagawa yung gobyerno. Parang ganun yung kanyang dating dito. Kung talagang may malasakit din siya, o at maayos yung kanyang mga pagtalakay na ito at idinidipinsa niya, manong sabihin niya o pasadahan, o ipahiwatig na, tanggalin yung pinuno rito sa kasalukuyan na sa tingin natin, sa tingin ng marami, yung sumasablay, yung pumapalpak, katulad din ng kanyang paniniwala. Na ang kanyang pagdiangkang makikita lang natin dito ini-emphasize niya. Kung paano niya ipagtanggol o idipinsa yung gobyerno. Yun yung talagang pinapalitaw niya rito. Yun yung talagang maslanta dito. Parang tila nagbubulag-bulaga siya pag sa parting ito. Na iniiwas po siya yung gobyerno. Gayong yung gobyerno, yun mismo yung PhilHealth. Siyang pwedeng magtalaga kung sino yung makapagpapatakbo ng ayos dyan at talagang paglilingkuran yung sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng mga serbisyo nararapat. At dahil itong ang PhilHealth, isa itong institution na health insurance ng mga lahat ng Pilipino. Mahirap, mayaman, matanda, bata. Yun yung pinupuna natin at tinututulan din sa mga inilalabas at sinasabi ng vlogger na ito. Na sa pagpupumilit niyang ipagtanggol, itong pamahalang ito na kung saan inarya na siya ngayon. Noong una naman, inasa Duterte siya. Wala tayong pakialam dun kung ano yung mga pangyayari dun. Ang mahalaga, yung kung magtatanggol siya o magtatalakay siya ng mahalagang isyu na katulad nito, maging patas din siya kahit papaano. Dahil hindi naman politik yung ibig sabihin dito ay nagbabanggaan. Mismong sambayan ng Pilipino na nakukuber ng health insurance na ito. Hindi naman natin kini-question kung nasaan na siya pumapanig ngayon. Sadyang ganun ang ikot ng politika sa ating bansa. Kumbaga, kung sa isang barko lulubog na, siyempre lilipat ka dun sa nakalutang at para makasalba ka. Yung realidad, di ba? Yun nga, ang sinasabi nga natin, magpatas naman sana siya. Dahil yung mga gusto niya ritong kalabanin at kontrahin, yung mga sambayan ng Pilipino na dilawan man yan, DDS man yan, o maaaring loyalista rin yung iba riyan. Inireklamo ito o labis na tinututulan yung pag-zero subsidies na ito na talagang sa history nga ng pagbabudget dyan sa Kamara, ngayon lang ito nangyari. Itong mga kakatwa at mga tinutukoy nga na mahiwagang mga insertion sa mga budget na ito. Na mayroong mga tinanggalan, mayroon namang sinagad-sagad yung dami ng budget na inilaan. Tingnan nyo na lang yung DPWH. Sa dating malaki ng budget dito.
Pero ngayon, more than 1 trillion yung niratify nilang budget para dito. Samantalang wala namang mga proyekto na infrastruktura, mga project na mga bago ngayon. Tapos ganito kalaki yung mga inihanda nilang pundo para sa 2025. Saka unang-una, hindi nila iwinala yung sa kanilang budget mismo ng Kongreso na dating 60 billion. Ginawa nila ito ngayong 78 billion. Kaya nga masasabi natin at sumasang-ayon tayo sa nagsisisigaw dyan sa kalsada na hindi makatarungan at isang lantaran garapalang pagnanakaw talaga ito. Wala namang infrastructure project na mga inihanda. Tapos biglang naging ganito yung budget ng DPWH. Alam naman natin pag DPWH, ito yung mga pugad ng mga nakatagong mga pangurakot, pandudugas. Napapansin din naman ninyo, di ba? Bago yung kalsada, sisirain. Siyempre, kailangan nila yung budget na papagawa doon at malaki yung kanila ron. Ganito yung nangyayari. Hindi para sa tao kung bakit nila nilalakihan at talagang pinalulubo yung budget sa isang ahensya ng ganung kalaki. Okay lang sana kung halimbawa itutuloy yung railway sa Davao, yung subway na sinimulan na ni Pangulong Duterte. Lahat ng ito pinagpuputulan nilang budget, pinag-aalasan ng budget. Tapos yung DPWH, malalaman natin, ganito kalaki yung inihanda nilang pundo. Para saan? O, di ba? Kaya nga, dito sa professor na ito na nariyan mismo ngayon sa kalsada at nagpapakita ng labis na pagtutol sa ginawang ito ng pagratipikan na ito ng Kongreso at ng Senado sa budget na ito para sa 2025. Nakikiisa tayo kahit alam natin na dilawan ito. Pinag-usapan dito yung mga personal nating mga pangangailangan kung tayo nagkakasakit. Yun ang napaka-importanting bagay. Kaya kung ganito man yung isinisigaw nito sa daan ni Prof. Cielo Magno, nakikisa ako dito at nakikisimpatya. At dapat pakinggan ito ng Pangulo, pakinggan ng Malacanang na yung mga insertion na nakapagtataka at mahiwaga na hindi naman nakikita sa BICAM ng mga senador na naikpit din na tumututol sa mga hindi ka panipaniwala at labis-labis na mga pundo na hindi naman hinihiling ng mga ahensya pero silang sadyang naglalagay na ito ay dagdagan. Sana'y makinig sila, pakinggan nila at ibito nila yung hindi makakatulong sa tao at sa halip sa mga politiko.